Sa gitna ng isang napakalawak at marangyang mansyon sa isang tahimik, ngunit eksklusibong subdivision, may isang babaeng halos hindi mapansin ng sinuman. Araw-araw siyang gumigising bago pa sumikat ang araw, tahimik na naglalakad sa malamig na sahig ng kusina, at sinisimulan ang trabaho na para bang isa lamang siyang anino sa loob ng bahay na iyon. Ang pangalan niya ay Lyra. Isa siyang serbidora, mahina ang boses, simple ang pananamit, at palaging nakayuko ang ulo kapag may kausap. Sa mata ng mga tao sa mansyon, isa lamang siyang utusan. Walang halaga. Walang karapatan. Walang boses. Ngunit hindi nila alam. Ang babaeng ito ang magiging dahilan ng pinakamalaking kahihiyan at pagsisisi ng isang milyonaryo. Isang umagang puno ng pang-aalipusta. Maagang gumising si Lyra tulad ng nakasanayan. Inayos niya ang apron, tinignan ang sarili sa maliit na salamin sa kusina, at pilit nang umiti. Isang araw na naman, mahina niyang bulong sa sarili. Habang nagtitimpla siya ng kape, biglang bumukas ang pinto ng dining area. Pumasok ang amo niyang si Don Victor Almonte, isang kilalang milyonaryong negosyante. Matangkad, palaging naka-Amerikana, at may matang punong-puno ng yabang. Kasunod niya ang anak nitong si Carissa, isang babaeng maganda, ngunit may pusong mas matigas pa sa bato. Nasaan ang kape ko? Malamig na tanong ni Don Victor. Oo po, sandali lang po, sir, mabilis na sagot ni Lyra habang nanginginig ang kamay. Ngunit bago pa man niya mailapag ang tasa, biglang tumayo si Carissa. Ano ba yan? Ang bagal mo. Hindi ka ba marunong kumilos? Sigaw nito. Yumuko si Lyra. Pasensya na po, Ma'am D. Ngunit hindi pa doon natapos. Ang sampal na yumanig sa kanyang pagkatao. Habang inilalagay ni Lyra ang tasa sa mesa, bahagyang natapon ang mainit na kape sa gilid ng platito. Isang segundo lang ang lumipas. Slap! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lyra. Napaurong siya, halos matumba, habang nanlaki ang mga mata sa gulat at sakit. Ang tanga mo, sigaw ni Carissa. Serbidora ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng tama ang trabaho mo. Tahimik ang buong dining area. Hindi umimik si Don Victor. Hindi niya sinaway ang anak. Hindi niya pinigilan ang kahihiyan. Sa halip, malamig niyang sinabi, kung hindi ka marunong magtrabaho, maraming gustong pumalit sa'yo. Lumuluhang tumango si Lyra. Opo, sir, pasensya na po. Walang lumabas na galit sa kanyang bibig. Walang pagtatanggol. Tanging luha lamang ang nagsilbing sagot. Ang babaeng walang pinaglalaban? Pagkatapos ng insidente, nagtago si Lyra sa likod ng kusina. Tahimik siyang umiyak, pinupunasan ang namamagang pisngi. Bakit kailangan kong tiisin ito? Tanong niya sa sarili. Dahil mahirap lang ako, wala akong karapatan? Naalala niya ang kanyang ina, isang simpleng babae na nagturo sa kanya ng isang aral bago ito pumanaw. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang gaganti sa masama. Darating ang araw, ang katotohanan mismo ang lalaban para sa'yo. Pinisil ni Lyra ang palad niya. Nanay, hanggang kailan po? Ang hindi alam ng milyonaryong amo. Ang hindi alam ng lahat sa mansyon. Lalo na ni Don Victor. Ay mailihim si Lyra. Hindi siya basta-bastang serbidora. May dahilan kung bakit pinili niyang magtrabaho sa bahay na ito. May dahilan kung bakit tahimik lang siya sa kabila ng pang-aalipusta. Sa loob ng maliit niyang kwarto, may isang lumang bag si Lyra. Sa loob nito ay mga dokumentong hindi pa niya kayang ilabas. Mga papel na kayang yumanig sa buhay ng isang milyonaryo. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa panahon. Isang di inaasahang utos. Kinagabihan, tinawag si Lyra ni Don Victor sa kanyang opisina. Lyra, malamig na wika ng milyonaryo. May darating na mga bisita bukas. Mga business partner ko. Ayokong mapahiya. Opo, sir, sagot niya habang nakayuko. Siguraduhin mong perpekto ang lahat. Isang pagkakamali lang, aalis ka rito. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa apron. Opo po, gagawin ko ang lahat. Hindi niya sinabi. Pero sa loob niya, may kakaibang kaba. Pakiramdam niya. Ang darating na araw ay hindi magiging ordinaryo. Ang unang bitak sa yabang. Habang naglalakad palabas si Lyra ng opisina, may isang sandaling tumingin si Don Victor sa kanya. Isang segundo lamang.
Ngunit may kung anong bumagabag sa kanya. Ang mga mata ni Lyra. Hindi mata ng isang karaniwang serbidora. May lungkot. May lalim. At tila may lihim na hindi niya maipaliwanag. Ngunit agad niyang iniling ang ulo. Imposible, bulong niya sa sarili. Isa lang siyang katulong. Isang pangakong tahimik. Sa loob ng kanyang kwarto, umupo si Lyra sa gilid ng kama. Kinuha niya ang lumang litrato mula sa bag. Isang lalaking may maamong ngiti. Isang pangakong hindi pa natutupad. Konti na lang, bulong niya. Malalaman din nila ang katotohanan. Sa labas ng mansyon, patuloy ang pagkinang ng mga ilaw. Walang nakakaalam na sa loob ng bahay na iyon. Isang bomba ng katotohanan ang unti-unting nag-aabang na sumabog. Hindi nakatulog ng maayos si Lyra ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sampal, ang mga salitang tumusok sa kanyang pagkatao, at ang malamig na titig ng kanyang amo. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bagay na mas nangingibabaw, determinasyon. Alam niyang papalapit na ang araw na matagal na niyang inihahanda. Isang araw ng paghahanda. Maaga pa lang ay abala na ang buong mansyon. Darating ang mga business partner ni Don Victor, mga taong kilala sa mundo ng negosyo, mayayaman, makapangyarihan at mapanuri. Lyra! Dalian mo dyan, sigaw ng head maid na si Marta, isang babaeng matagal nang naiinggit sa katahimikan ni Lyra. Opo, mahinang sagot ni Lyra habang naglalakad ng mabilis bitbit ang mga kurtina. Habang inaayos niya ang mesa sa malaking sala, ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Ang ilang kasambahay ay palihim na nagbubulungan. Siya yung sinampal kahapon, di ba? Kawawa naman pero ganyan talaga kapag mahirap. Pinili ni Lyra na huwag makinig. Matagal na siyang nasanay. Ang pagbabalik ng pang-aalipusta. Pumasok si Carissa sa sala, naka-high heels at mamahaling damit. Isang tingin lang kay Lyra ay sapat na para iparamdam ang paghamak. Ikaw na naman, malamig niyang tanong. Siguraduhin mong hindi ka makakasira ng araw ko. Opo, ma'am, sagot ni Lyra habang nakayuko. Lumapit si Carissa at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Alam mo, Lyra, sarkastikong wika niya. Kung wala ka dito, mas magiging malinis ang bahay na to. Hindi sumagot si Lyra. Ngunit sa loob niya, may kumislap na tapang. Mga bisitang magbabago ng lahat. Bandang tanghali, dumating ang mga bisita. Isa-isa silang bumaba sa mamahaling sasakyan, mga lalaking nakasuit, mga babaeng elegante, at may mga bodyguard na sumusunod. Isa sa kanila ang agad na nakatawag pansin kay Lyra. Isang matandang lalaki na may maamong mukha, ngunit matalim ang mga mata, Don Ernesto. Habang nag-aalok si Lyra ng inumin, napatingin sa kanya ang matanda. Saglit lamang, ngunit tila may nakilala siya. Sandali, wika ni Don Ernesto. Anong pangalan mo, Hija? Napatigil si Lyra. Lyra po, sir. Biglang nanahimik ang paligid. Lyra, ulit ng matanda, tila may binabalikan sa alaala. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, lumapit si Don Victor. May problema ba, Don Ernesto? Tanong ng milyonaryo. Wala, sagot ng matanda, ngunit hindi inalis ang tingin kay Lyra. Ang babala ni Don Victor. Pagkatapos umalis ng mga bisita sa sala, tinawag muli si Lyra ni Don Victor sa gilid. Makinig ka, mariing wika niya. Huwag kang kakausap sa mga bisita kung hindi ka tinatanong. Hindi ka narito para magpakitang gilas. Opo, sir, sagot ni Lyra. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi aksidente ang tanong ni Don Ernesto. May nakakilala sa kanya. Isang lihim na pag-uusap. Sa hapon, inutusan si Lyra na magdala ng tsaa sa hardin kung saan nagpapahinga ang ilang bisita. Doon niya muling nakita si Don Ernesto, mag-isa, nakaupo sa lilim ng puno. Lyra, mahinang tawag nito. Lumingon siya, nag-aalangan. Opo, sir. Lumapit ang matanda. Pasensya ka na kung diretso akong magsasalita, pero may kilala akong babaeng kamukha mo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Siya ba ang nanay mo? Parang gumuho ang mundo ni Lyra. Paano niya nalaman? Paano niyo po, nanginginig ang boses niya. Hindi ako nagkakamali, sabi ni Don Ernesto. Ako ang dating abogado ng pamilya niya. Tahimik ang paligid. Tanging tibok ng puso ni Lyra ang kanyang naririnig.
Kung ganoon, bulong niya. Alam niyo po kung sino talaga ako. Tumango ang matanda. At alam ko rin kung bakit ka narito. Ang katotohanang matagal nang itinatago. Sa maliit na sulok ng hardin, doon unang nabuksan ang lihim ni Lyra. Hindi ako pumasok dito para magtrabaho lang, mahinang sabi niya. May utang na katotohanan ang pamilyang ito sa nanay ko. Nagbuntong hininga si Don Ernesto. Alam ko ang nangyari at alam kong darating ang araw na lalabas ang katotohanan. Ngunit bago pa man sila makapagsalita pa, biglang dumating si Carissa. Ano to? Matalim niyang tanong. Bakit mo kinakausap ang bisita? Agad na umatras si Lyra. Pasensya na po, Ma'am D. Ngunit mumiti si Don Ernesto. Wala kang kasalanan, Hija, wika niya. Sa katunayan, interesado akong makausap pa siya. Nanigas si Carissa. Hindi siya sanay na may kumokontra sa kanya. Ang simula ng pagbabago. Kinagabihan, kumalat sa mansyon ang bulong-bulungan. May bisitang nagtanong tungkol kay Lyra. Bakit parang may respeto sa kanya? Hindi ito nagustuhan ni Marta at lalo na ni Carissa. Hindi maaari to, galit na bulong ni Carissa sa sarili. Isa lang siyang serbidora. Ngunit sa kabilang banda, si Don Victor ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. May kung anong hindi niya maintindihan, isang pakiramdam na tila may mali sa kanyang pagtingin kay Lyra. Isang tahimik na panata. Sa kanyang kwarto, muling binuksan ni Lyra ang bag, hinaplos niya ang mga dokumento. Malapit na, bulong niya. Hindi na ako mananahimik. Sa labas ng mansyon, ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap. Ngunit sa loob nito, unti-unting gumuguho ang pundasyon ng yabang at kapangyarihan. At hindi pa nila alam. Ang babaeng kanilang hinamak ay siya ring babago sa kanilang kapalaran. Habang papalalim ang gabi, mas lalong bumibigat ang tensyon sa loob ng mansyon. Tahimik ang paligid, ngunit sa bawat sulok ay may mga matang nagmamasid, mga pusong nagdududa, at mga lihim na pilit itinatago. Hindi na katulad ng dati ang tingin ng ilan kay Lyra. At iyon ang pinakanakakatakot para sa mga taong sanay mang-apak ng kapwa. Ang simula ng inggit at galit. Sa loob ng kwarto ni Carissa, padabog niyang ibinato ang kanyang bag sa kama. Hindi maaari to, galit niyang sigaw. Isang serbidora lang siya. Bakit siya pinapansin ni Don Ernesto? Sa salamin, nakita niya ang sarili, maganda, mayaman, makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may takot na unti-unting sumisilip sa kanyang mga mata. May tinatago siya, bulong niya. At sisiguraduhin kong lalabas yon. Sa kabilang kwarto naman, tahimik na nag-iisip si Don Victor. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Paulit-ulit sa isip niya ang mga mata ni Lyra. Hindi takot. Hindi mapanghamak. Kundi parang naghihintay. Bakit ganon ang tingin niya, tanong niya sa sarili. Parang alam niya ang isang bagay na hindi ko alam. Isang plano sa dilim. Kinabukasan, maagang gumising si Lyra upang linisin ang lumang storage room sa likod ng mansyon, isang lugar na bihira ng puntahan. Habang nagwawalis siya, hindi niya napansin na may isang taong palihim na sumusunod sa kanya. Si Marta. Matagal nang may hinala ang head maid kay Lyra. Para sa kanya, hindi normal ang katahimikan ng isang taong palaging inaapi. Hindi ka basta-basta, bulong ni Marta habang nakasilip sa pintuan. Nang makita niyang inilabas ni Lyra ang lumang bag at siniguradong walang tao sa paligid, lalo siyang nagtaka. Ano yan? Tanong niya sa sarili. Ang muntik ng mabuking na lihim. Habang binubuksan ni Lyra ang bag, lumabas ang ilang dokumento. Mga papeles ng lupa. Mga lumang kontrata. At isang sertipiko na may pamilyar na apelyido. Almonte. Biglang bumukas ang pinto. Lyra. Napatalon siya sa gulat. Mabilis niyang itinago ang mga papel at humarap. Oo po, nanginginig na sagot niya. Si Marta ang nasa harap niya, nakapamaywang. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. At ano iyang bag mo? Mga lumang gamit ko lang po, sagot ni Lyra, pilit na kalmado. Tinitigan siya ni Marta, tila sinusukat ang bawat galaw. Mag-ingat ka, malamig na wika niya. Hindi lahat ng lihim, ligtas itago. Umalis si Marta, ngunit alam ni Lyra. May nakapansin na. Ang pagbabalik ni Don Ernesto.
Bandang hapon, muling bumalik si Don Ernesto sa mansyon, mag-isa lamang. Ipinatawag niya si Lyra sa hardin. May balita ako, bulong ng matanda. May gumagalaw na laban sa'yo. Hindi na nagulat si Lyra. Inaasahan ko na po, sagot niya. Handa ka na ba? Tanong ni Don Ernesto. Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Huminga ng malalim si Lyra. Matagal na po akong handa, wika niya. Hindi para maghiganti kundi para ibalik ang katotohanan. Tumango ang matanda. Kung ganoon, panahon na. Ang katotohanang unti-unting lumalabas. Sa opisina ni Don Victor, abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento nang biglang kumatok ang sekretarya. Sir, sabi nito. May mga papeles pong kailangang pirmahan. Galing po kay Don Ernesto. Napakunot noo si Don Victor. Don Ernesto. Bakit ngayon? Binuksan niya ang folder. Sa unang pahina pa lang, nanigas na ang kanyang mga kamay. Isang lumang kontrata. Isang kasunduan na matagal na niyang inilibing sa alaala. Hindi, bulong niya. Impossible to. Sa ilalim ng papel, malinaw ang isang detalye. Isang batang babae na dapat sana ikinilala. Ang bangungot ng nakaraan. Bumalik sa alaala ni Don Victor ang isang pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Isang babaeng umiiyak. Isang bata sa kanyang sinapupunan. Isang desisyong ginawa dahil sa takot at ambisyon. Hindi ko alam, mahina niyang sabi. Akala ko tapos na. Ngunit hindi pala. Sa labas ng opisina, tahimik na naglalakad si Lyra dala ang tray ng tsaa. Hindi niya alam na sa kabilang pader, unti-unting gumuho ang mundo ng kanyang amo. Ang unang pagkabasag ng yabang. Kinagabihan, sa hapagkainan, kapansin-pansin ang pananahimik ni Don Victor. Hindi siya makatingin kay Lyra ng diretsyo. Napansin ito ni Carissa. Ano bang problema mo? Tanong niya sa ama. Simula nang dumating ang serbidorang iyan, parang nag-iba ka. Hindi sumagot si Don Victor. Sa halip, napatingin siya kay Lyra. At sa unang pagkakataon, hindi utos ang laman ng kanyang tingin, kundi pagkalito at takot. Isang tahimik na tagumpay. Sa loob-loob ni Lyra, ramdam niya ang pagbabago. Hindi pa tapos. Hindi pa niya inilalabas ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay gumagalaw na. At walang sinuman ang makakapigil dito. Sa kanyang kwarto, tahimik siyang lumuhod at ipinikit ang mga mata. Nanay, bulong niya. Malapit na po. Sa labas ng mansyon, dumilim ang kalangitan. At sa dilim na iyon, unti-unting nabubuo ang sandaling magpapaluhod sa isang milyonaryo. Parang may mabigat na ulap na bumalot sa buong mansyon kinabukasan. Hindi ito karaniwang araw, ramdam ito ng lahat, mula sa mga kasambahay hanggang sa may-ari ng bahay. May mangyayaring malaki. At walang makakatakas. Ang araw ng malaking pulong. Maagang inihanda ang grand hall ng mansyon. May malaking mesa, mamahaling upuan, at mga dokumentong maingat na inayos. Ipinatawag ni Don Victor ang kanyang mga abogado, ilang business partners, at si Don Ernesto. Sir, bulong ng sekretarya. Kumpleto na po ang lahat. Tumango si Don Victor, ngunit halata ang tensyon sa kanyang mukha. Pawisan ang kanyang noo kahit malamig ang aircon. Sa gilid ng hall, tahimik na nakatayo si Lyra, may hawak na tray ng tubig. Tulad ng dati, para sa lahat, isa lang siyang serbidora. Ngunit para sa ilan, isa siyang orasang sasabog. Ang simula ng paglilitis sa katotohanan. Tumayo si Don Ernesto at dahan-dahang nagsalita. Don Victor, mariin niyang wika. Tinawag namin ang pulong na ito, hindi lang para sa negosyo, kundi para sa isang matagal nang nakatagong katotohanan. Nagkatinginan ang mga bisita. Anong ibig mong sabihin? Pilit na matatag na tanong ni Don Victor. Binuksan ni Don Ernesto ang isang folder at inilapag ito sa gitna ng mesa. 22 taon na ang nakalipas, simulang sabi niya. May isang kasunduan kang pinirmahan. Isang babaeng pinangakuan mo at isang batang itinanggi mong kilalanin. Biglang nanlamig ang buong silid. Hindi totoo yan, mariing tanggi ni Don Victor. Matagal na yang usapin. Ngunit tumayo ang isa sa mga abogado. Sir, maingat nitong sabi. Legal at valid pa po ang dokumentong ito. Ang pagpasok ng serbidora.
Sa gitna ng katahimikan, marahang nagsalita si Don Ernesto. Panahon na, Anya. Lumingon siya kay Lira. Lira, lumapit ka. Nagulat ang lahat. Bakit mo tinatawag ang serbidora? Pabulong na tanong ng isang business partner. Nanlaki ang mga mata ni Carissa. Ano to? Ano nang pinagsasabi niyo? Sigaw niya. Ngunit dahan-dahang lumapit si Lira. Hindi na siya nakayuko. Diretso na ang kanyang likod. Matatag ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang utusan. Mukha siyang may karapatan. Ang pagbubunyag. Kilalanin niyo siya, sabi ni Don Ernesto. Siya si Lira Almonte. Parang tinamaan ng kidlat si Don Victor. Hindi't nanginginig niyang bulong. Hindi maaari di. Tumayo si Lira at huminga ng malalim. Ako ang anak ng babaeng itinaboy mo, malinaw niyang sabi. Ako ang batang pinili mong kalimutan para maging milyonaryo. Sumabog ang bulungan sa buong hall. Imposible yan, sigaw ni Carissa. Sinungaling ka. Isa ka lang serbidora. Ngunit inilapag ni Don Ernesto ang mga dokumento, birth certificate, death test at mga lumang kontrata. Walang kasinungalingan dito, wika niya. Lahat ay napatunayan. Ang pagbagsak ng maskara. Napaupo si Don Victor. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam, mahina niyang sabi. Akala ko tapos na ang lahat. Lumapit si Lira ng isang hakbang. Alam mo kung ano ang mas masakit, tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi dahil iniwan mo kami kundi dahil araw-araw mo akong hinamak, sinigawan at hinayaang saktan. Napatingin ang lahat kay Carissa. Sinampal mo ako, patuloy ni Lira. At ikaw, Don Victor, hinayaan mo lang. Hindi makatingin ang milyonaryo. Ang publikong kahihiyan. Tumayo ang isa sa mga business partners. Don Victor, malamig nitong sabi. Kung totoo ang lahat ng ito, may epekto ito sa kumpanya. Tumango ang iba. Hindi kami maaaring makipagtrabaho sa isang taong may ganitong iskandalo. Isa-isa, tumayo ang mga tao. Ang kapangyarihan ni Don Victor ay unti-unting nawawala. Hindi sandali, nanginginig niyang sabi. Pakiusap di. Ngunit walang nakinig. Ang katahimikan bago ang pagluhod. Nang umalis ang mga bisita, naiwan si Don Victor, si Carissa, si Don Ernesto at si Lira sa hall. Tahimik. Biglang lumuhod si Carissa sa harap ng ama. Ano nang gagawin natin? Umiiyak niyang tanong. Ngunit hindi siya sinagot ni Don Victor. Sa halip, unti-unti siyang tumayo. Humakbang papalapit kay Lira. Ang simula ng pagsisisi. Sa harap ng lahat, biglang lumuluhod si Don Victor. Isang milyonaryo. Isang makapangyarihang lalaki. Nakaluhod sa harap ng serbidorang kanyang hinamak. Patawarin mo ako, umiiyak niyang sabi. Hindi ko alam na ikaw. Napaatras si Lira, nangingilid ang luha. Hindi pa tapos, mahina niyang sabi. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sa sandaling iyon, alam ng lahat. Ang tunay na hustisya ay paparating pa lang. Tahimik ang buong mansyon matapos ang pagbubunyag. Ang lugar na dati puno ng yabang at kapangyarihan ay ngayon tila isang hukuman ng konsensya. Sa gitna ng Grand Hall, nakaluhod pa rin si Don Victor, ang dating milyonaryo na walang sinasamba kundi ang sariling pangalan. At sa harap niya, nakatayo si Lira. Hindi na siya ang serbidorang nakayuko. Hindi na siya ang babaeng sinampal at hinamak. Isa na siyang anak na matagal na pinagkaitan ng katotohanan. Ang huling pagsusumamo. Anak, nanginginig na sabi ni Don Victor. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan gagawin ko. Hindi agad sumagot si Lira. Pinagmasdan niya ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mga bangungot. Alam mo, mahina niyang wika. Habang lumalaki ako, hindi ko hiniling na maging mayaman ka. Hiniling ko lang sana may ama ako. Parang tinusok ang puso ni Don Victor. Bawat sampal na tinanggap ko, patuloy ni Lira. Bawat salitang wala kang halaga, lahat yon, tiniis ko kahit anak mo ako. Lumuhod lalo si Don Victor, halos gumapang. Patawarin mo ako bilang ama, umiiyak niyang pagsusumamo. Ang pagtayo ng katotohanan. Tumayo si Don Ernesto at marahang nagsalita. Lira, Anya. Nasa'yo ang desisyon.
Legal, moral at personal. Tahimik ang lahat. Maging si Carissa ay hindi makapagsalita. Ang babaeng minsang nanampal kay Lira ay ngayon nanginginig sa takot at hiya. Lumapit si Lira sa kanya. Carissa, wika niya. Naaalala mo ba ang araw na sinampal mo ako? Napayuko si Carissa. Patawad, hindi ko alam di. Hindi mo kailangang malaman, sagot ni Lira. Kailangan mo lang matutong rumespeto sa kapwa. Ang huling hatol. Huminga ng malalim si Lira at hinarap ang lahat. Heto ang desisyon ko, mariin niyang sabi. Hindi ako narito para maghiganti. Nagulat ang lahat. Pero hindi rin ako mananahimik. Inilahad niya ang kanyang mga kondisyon. Legal na pagkilala bilang anak. Public apology mula kay Don Victor. Paglipat ng bahagi ng yaman sa isang foundation para sa mga ina at batang itinaboy. At ang pag-alis ni Carissa sa kumpanya upang matuto ng tunay na buhay. Walang nagawa si Don Victor kundi tumango. Tinatanggap ko, umiiyak niyang sabi. Kahit anong kapalit. Ang pagbabago ng kapalaran. Makaraan ang ilang buwan, tuluyang nagbago ang lahat. Ang dating mansyon ng kayabangan ay naging bukas na tahanan ng isang foundation. Ang pangalan nito, Lira Foundation para sa mga tinig na pinatahimik. Si Don Victor ay umatras sa negosyo at namuhay ng simple, bit-bit ang habambuhay na pagsisisi. Si Carissa, sa unang pagkakataon, ay natutong magtrabaho ng walang apelyido. At si Lira, ang babaeng hindi na nakayuko. Nakatayo si Lira sa harap ng foundation, suot ang simpleng damit ngunit puno ng dignidad. Hindi na siya serbidora. Hindi rin siya naghihiganti. Isa na siyang boses ng hustisya. Sa kanyang huling pagtingin sa mansyon, mahina niyang sinabi. Hindi lahat ng hinamak ay mananatiling nakaluhod. Huling mensahe, perfect for ending voice.